Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. Ito na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento ng buhay na ating pagsasaluhan ngayong araw. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga damdamin? Kumusta po ang mga puso? Ayoko nang kumustahin ang mga bulsa dahil baka ako'y utangan nyo pa. Charot, joke lang. Hello po, kumusta kayong lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan, nasa mabuting kalusugan, at ang inyong mga damdamin ay nasa mabuting nararamdaman. Sana po lahat ay nagmamahal ngayong araw na ito. And syempre, kung hindi ka naman nagmamahal ng ibang tao, mahalin mo lang ang sarili mo at mahalin mo lang ang mga nagmamahal sa'yo. Ayos na yan. Diba? Huwag na tayong humangad pa ng sobra-sobra dahil masasaktan lang tayo kapag ganon. Charot. Anyways, nais ko munang bumati sa lahat ng ating mga tagapakinig na nagko-comment, and syempre lalong-lalo na yung mga nakasubscribe, nakaklik ng notification bell, yung mga lagi talagang updated sa tuwing may notification na uy, nag-upload na si Mama Mia, pinapakinggan at pinapanood agad, tapos hindi pa nilalaktawan ang ating mga ads or advertisement. At ako, maraming salamat po. Yan po ay suporta para maipagpatuloy natin ang pag-upload natin dito sa ating YouTube channel. And soon, baka meron tayong giveaway. Soon pa yan, ha? Huwag muna ngayon. Namumulubi muna ako. Huwag muna ngayon. Pero soon, gagawa natin yan ng paraan. Bago ang lahat, ito muna ang maibibigay ko sa inyo bilang pasasalamat, munting pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Syempre, ang shoutout time. Hello kay Julene Panis Lumilio. Maraming salamat, Honey Lee. Thank you so much, Maria Kirod from Hong Kong. Hello kay Clarence Piñafel. Tama po ba? Hello sa mga taga-Konsolasyon Cebu, Rose Fel Ruiz. Maraming salamat. Sa mga taga-Palumpon Leyte, Chong Germs, thank you so much. Sa taga JLP Apparel, nakusuki talaga nito sila. Leo Pacortila, tama po ba? Maraming salamat. Tuper, Ate Vilma, Nana, Ace, Jericho, Erwin, Aljun, JM, Wiwin, Jam, Fortune, Jeff, Ken. Ayun, ang dami-dami naman. Ayun kay Ate Eloy daw. Maraming salamat. Sa mga taga San Isidro, Nueva Ecija, thank you so much. Ana Malu Diaz, thank you. Japet Hapole, maraming salamat sa iyo. And syempre kay Piclaridad, tama po ba? Sa mga taga Negros Occidental, Moises Padilla, Moises palang pangalan niya. Tatay Pic Taylor, senior citizen, maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre sa lahat ng mga taga Bimilin, Lumapag, sa mga taga Japan, maraming salamat sa inyo. Sa mga taga Minnesota, USA, ang arte Minnesota, USA, maraming salamat sa inyo. Bimilin, Lumapag, thank you again. And syempre Grace Basinilio, maraming salamat sa iyo. Didi Valencia, thank you so much, Didi. Ang ganda naman ng name mo, Didi. Hello po sa mga taga Naga Cebu, Alfe Sabanati of Naga Cebu, maraming salamat sa iyo. Dean Moni Miguel or Dino, tama po ba? Dino Miguel. Dino Miguel Miguito. Ayun, hello po. And sa mga sa mga single mom, maraming salamat sa inyong pagkikinig at ginagawa nyong karagdagang inspirasyon ang ating channel nang sa ganun ay patuloy kayong lumaban sa buhay. Laban lang, huwag susuko. Hello po kay Cherry Tibayan. Hi Cherry, maraming salamat sa iyo. And syempre, kay Josie Brian Miller, maraming salamat. Jay Ranoy, maraming thank you sa iyo. Marlene Vargas, thank you so much. Bings TV, maraming salamat sa iyo. Linar, Tastic Life, tama po ba? Orlin Artistic Life, ayun, pasensya na. Sa mga taga Toronto, Canada, thank you so much. Ang arte-arte natin ngayon. Christy Dimitrial, ayun, focus ka lang muna dyan sa Chinese New Year, girl. Namimiss ka na namin, charot lang. Feeling close naman itong si Mama Mia nyo. And syempre sa lahat po ng mga nag-comment, sa mga taga Marikina City, Twin Med Girls. Ayun, maraming salamat. Kim Martinez and syempre Maria Fe Herodias, thank you very much. Belated happy birthday, Meme para May Dimatulak. Ayun, Dimatulak.
Bakit ang RD-RD ko today? Hello po sa mga taga Nigos, Digos City. Ano bang Nigos? Hong Kong, hello po sa inyo. Yung mga OFWs natin dyan. Lorraine, maraming salamat po. And syempre, maraming salamat kay Melody de la Cruz. Thank you so much. And sa lahat po ng mga sumuporta sa atin, si Geraldine Balberde, sabi niya, yung 3K pa daw yung ating subscriber ay nandito na siya. Ngayon, 41,000 subscribers after, andito pa rin siya. Maraming salamat po. Sa mga taga Imos Cavite, maraming thank you. And syempre sa mga taga Balud Masbate, and sa mga taga, saan ba ito sila? Sa mga taga Taiwan, hello po. Mga taga Malaysia, Florida, Doha, Qatar, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng mga nag-comment, pasensya na po at hindi ko isa-isang mababasa ang inyong mga comment dahil masyado pong marami. Pero kung hindi man nabasa ngayon, huwag po kayong aayaw dahil baka bukas kayo naman ang ating mapagbigyan ng shoutout. So ang gawin nyo lang, comment lang ng comment, shoutout lang ng shoutout, ganon. Nako, kayo po ba, naniniwala po kayo na may mga bagay na nakalaan para sa inyo? Naniniwala po ba kayo na ang mga bagay na para sa inyo, kahit hindi nyo man pilitin, darating at darating pa rin? Medyo nakakakilig ang kwento natin ngayong araw na ito. Kaya pakinggan natin ang kwento ni Karen dito lamang sa paborito mong programa sa YouTube, ang Dear Mama Mia. Kung para sa'yo, para sa'yo. Walang makakapigil at walang makakanakaw. Naniniwala ka bang may nakalaan ng tadhana para sa bawat isa sa atin dito sa mundo? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Karen. Actually, Mama Mia, bata pa lamang ako ay mulat na ako sa hirap ng mundo. Lumaki kasi ako sa isang payak na pamilya. 5 po kaming magkakapatid at ako po ay pangatlo sa amin at nag-iisang babae lang. Mama Mia, yung tatay ko po ay isang magsasaka. Ang nanay ko naman ay isang dakilang housewife. Kaya naman ang buhay namin ay matatawag mo ring isang kahig isang tuka. Merong mga pagkakataon, Mama Mia, na sumasala kami sa pagkain. Minsan, hindi kami nanananghalian. Minsan naman, kapag nagtatagal si tatay sa bukid, ay hindi kami naghahapunan. Mahirap. Mahirap ang buhay pero masaya naman. Mama Mia, ang kasiyahan ko talaga noon ay paaralan. Masaya ako kapag nasa paaralan ako at kasama ko ang aking mga kaibigan. Masaya ako na nag-aaral kahit ang totoo ay may mga oras na kumakalam ang aking tiyan. Masaya pa rin ako, Mama Mia, dahil ang akala ko ay normal lang yon. Dahil sa aming mga magkakaibigan, masasabi ko naman na medyo normal lang ang kalagayan na yon. Lahat kasi ng mga kaibigan ko, kung hindi mangingisda ay magsasakang mga magulang. Kaya naman nasabi ko noon, Mama Mia, na pantay-pantay lang ang buhay namin doon sa probinsya. Mama Mia, ako rin po ang tipo ng tao na kapag may ginusto, ay ginagawa ko talaga ang lahat para makuha ko ang bagay na yon. Kaya naman, Mama Mia, kahit na kumakalamang sikmura ko, kapag ginusto kong maging honor student, ay ginagawa ko talaga ang lahat. Nagpupursige ako para maging honor student. At yun po ang ginagawa kong puhunan nang sa ganon ay magkaroon man lang ako ng snack sa araw-araw. O Mama Mia, nagpapakopya ako kapalit ng libreng snacks. Ayos lang naman yun sa akin. Grade 5 ako noon, Mama Mia, nang mabuo ang pagsasamahan namin ng 4 ko pang kaklasing mga babae. Ang sabi namin noon sa isa't isa ay magiging magkakaibigan kami sa habang buhay. Na hindi kami mag-aaway. Na kapag may nag-away man sa amin, ay aawat yung iba pagkatapos sila ang gagawa ng paraan para magkaayos ang mga nagkaaway. Mama Mia, nakahanap ako ng pangalawang pamilya sa mga kaibigan kong yon. Ang buong akala ko ay panghabang buhay na ang aming pagkakaibigan.
Ang buong akala ko, Mama Mia, ay wala nang makasisira pa sa aming samahan. Pero mali pala ako. Isang araw ay may pinakilala ang aming teacher, Mama Mia, ng isang bagong kaklase. Galing raw siya sa private school. Tawagin natin siya sa pangalang Lloyd. Si Lloyd, Mama Mia, ay kakaiba sa aming lahat. Kung kaming mga nag-aaral doon sa public school ay pawang mga gusgusin, yung iba naman ay halos hindi naliligo, naninilaw na ang mga uniforme at nakatsinelas lang kung pumapasok sa klase. Si Lloyd naman ay para pong supermodel sa isang paaralan. Matangkad po siya, makinis at maputi ang kanyang balat. Mamula-mula rin ang kanyang labi, maganda ang kanyang mga mata. Puting-puti ang kanyang uniforme na halata mo talagang bagong-bago. Pati sapatos niya, Mama Mia, ay bago. Meron rin siyang suot na relo na alam namin na mamahalin at hindi afford ng aming mga magulang para bilhin para sa amin. Lahat din ng kanyang mga mga gamit sa school ay pawang bago, Mama Mia. Pati mga lapis ay hindi pa po nagagamit. Hindi pa nga natatasa ang mga yon. Mama Mia, dun pa lang ay makikita mo na talaga ang malaking pagkakaiba ng buhay ni Lloyd sa buhay namin doon. Kaya marami kaming nagtataka kung bakit nasa paaralan namin siya. Ano kayang nangyari? Naghirap ba ang pamilya niya? O di kaya'y na-expel siya? Di kaya'y pinarusahan siya ng kanyang mga magulang kaya siya nilipat sa amin? Maraming mga espekulasyon ang sinasabi ng ibang mga estudyante. Pero isa lang po ang sigurado ako, Mama Mia. Sa kahit saang sulok ng school pumupunta si Lloyd ay sinusundan siya ng ibang mga estudyante. Yung mga lalaki ay gustong magkipagkaibigan sa kanya. Yung mga babae naman ay halatang halata na may crush sa kanya. At isa na nga ako doon, Mama Mia. Hindi lang ako, kundi maging ang 4 ko pang mga kaibigan. Siguro nga dahil para sa amin ay si Lloyd na ang pinakagwapong nilalang sa school namin noon. Lalo pa sa classroom namin. Nung unang araw pa lang niya, Mama Mia, ay nag-aagawan na ang mga kababaihan kung saan siya uupo, kung saan siya tatabi. Kahit na maraming bakanting upuan ay pinili niyang umupo sa pinakalikuran na bahagi ng klase. Tinanong siya ng teacher namin kung ayos lang siya doon at tumango naman siya. Hindi nga siya ngumiti. Halatang halata na hindi niya gusto na lumipat sa aming paaralan. Well, sino naman ang may gusto na lumipat kasama ang mga gusgusing bata kung ikaw ay nakatira at nakapag-aral na sa isang mamahalin at magandang paaralan? Maging ako naman siguro, Mama Mia, ay ayaw ko na mangyari sa akin yon. Kaya naman inintindi ko na lang si Lloyd. Buong araw sa klase na yon ay hindi po siya kumibo. Nadidistract po ang teacher namin sa tuwing nagkaklase dahil yung iba kong mga kaklaseng babae ay panay na panay ang tingin sa kanya. Ako naman ay hindi ko pinapahalata. Hindi ko pinapahalata na ako man din ay naistitigan ng kanyang mukha. Nasa likuran kasi siyang bahagi, Mama Mia, kaya naman hindi talaga ako lumilingon. Hayos lang yan, Karen. Marami pa namang pagkakataon. Isa pa, huwag kang ang pahalata dyan. Kitang-kita mo naman na nakasimangot siya sa mga babaeng nakatingin sa kanya. Saway ko noon sa sarili ko nung gustong-gusto ko na sana siyang lingunin, Mama Mia. Sa totoo lang, Mama Mia, naisip ko nga noon, paano kaya kung ako ang maunang makipagkilala sa kanya? Pero hindi na nangyari yon dahil before matapos ang klase namin ay tinawag siya ng aming guro sa gitna. Tapos pinakilala niya ang kanyang sarili at isa-isa naman kaming nagpakilala sa kanya. Halatang halata mo na kinikilig ang mga kababaihan. Samantalang yung iba sa mga kalalakihan ay nakasimangot naman. Siguro, Mama Mia, dahil naiisip nila na meron na silang karibal. Siguro naiisip nila na meron nang aagaw sa mga babaeng nagugustuhan nila. Mama Mia,
Hindi ko alam na magiging ganun pala kadesperada ang apat kong mga kaibigan sa pagpapaunahan kung sino ang mapapansin ni Lloyd. Kinabukasan po ay nagtaka talaga ako sa mga kaibigan ko. Lahat sila nakapulbo at nakapusod ang buhok. Lahat sila ay meron ding mga mapupulang mga labi. Hindi ko alam kung ano ang nilagay nila sa kanilang mga labi, wala naman silang ganun. Siguro bumili sila para magpapansin kay Lloyd. At hindi lang yun, Mama Mia. Maging sa recess time ay kanya-kanya rin sila ng offer kay Lloyd kung ano ang gusto nitong kainin. Yung iba kong kaklase ay nagbigay kay Lloyd ng kutsinta. Samantalang yung iba ko namang kaibigan, kung hindi saging, kamote, ay junk foods po ang binibigay kay Lloyd. Si Lloyd naman ay halos hindi ngumingiti at tinitignan lang ang mga pagkain sa kanyang desk. At nung matapos niyang tanggapin ang lahat ng mga inialay sa kanya, ay umalis na ang mga kaibigan ko at pumuntang kantin. Hinihila nila akong sumama pero hindi ako makasama dahil wala naman akong pera. Kaya ang naisip ko noon, Mama Mia, ay mag-CR na lang muna. Pero pagkabalik ko, Mama Mia, ay nakita ko po kung ano ang pinagagagawa ni Lloyd sa mga pagkaing binibigay ng mga kaklase ko sa kanya. Yung iba, Mama Mia, ay pinapamigay niya sa mga kalalakihan na nandoon at tumatambay lang. Yung iba naman, lalong-lalo na yung kamote, saging at may kanin, ay itinapon niya sa basurahan. Gulat na gulat ako sa nakita ko. Paano niya nagawang itapon sa basurahan ang isang pagkain na pinaghirapan ng mga kaklase ko? Hindi ko talaga alam noon kung ano ang nasa isip niya. Siguro baka naisip niya na ginagayuma siya ng mga ito. Kasi yung iba, yung junk foods ay hindi naman niya tinatapon. Siguro dahil hindi naman nabubuksan yung junk foods. Samantalang yung mga pagkain ay nakabukas na. Siguro umiiwas lang siya na magayuma. Kaya naman inintindi ko na lang siya nung una. Sinabi ko sa sarili ko na ganun siguro talaga ang mga mayayaman. Masyadong mapagmasid sa kanilang paligid. Kaya nga siguro sila yumayaman dahil mapagmasid sila para walang makanakaw ng yaman na meron sila. Pero Mama Mia, hindi lang po isang beses nangyari yon. Maraming beses kong nahuhuli si Lloyd na tinatapon ng mga pagkaing binibigay sa kanya. Ako naman unti-unti ay naiinis na rin, lalong-lalo na kapag kanin, di kaya'y saging o kamote ang kanyang itinatapon. Magsasaka kasi ang tatay ko, Mama Mia. Alam ko kung anong hirap ng tatay ko para makapagpatubo lamang ng pananim. Tapos eto ang isang walang kwentang tao na tinatapon lamang ang mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Doon, Mama Mia, unti-unti ay umusbong ang inis sa puso ko para kay Lloyd. Nawala ang nararamdaman kong paghanga sa kanya. Hanggang sa isang araw ay tinawag ako ng mga kaibigan ko during recess time. Uy Karen, gusto mo bang maghalo-halo mamaya pagkatapos ng klase? Tanong nila. Naku, hindi ako pwede, wala akong pera sabi ko. Well, wag kang mag-alala, kami naman ang bahala. Ililibre ka na namin, sabi nila. Talaga, libre nyo? Oo nga. Pero Karen, may hihilingin sana kaming kapalit. Pagkasabi nun, Mama Mia, ang buong akala ko ay ang assignment ng math ang tinutukoy nila. Pareho kasing mahihina sa mathematics ang apat kong mga kaibigan. Kaya naman noon, Mama Mia, ay nililibre lang nila ako kapag nangungopya sila ng assignment ko sa math. Ako naman, Mama Mia, ay nagpapakopya para sa libreng pagkain. Ano? Gusto nyong ilibre ko? Gusto nyong kopyahin yung assignment ko sa math? Sige, tara. Hindi yun, Karen. Pero isa na yun. Kaya lang, hindi lang yun, sabi nila. Ano palang pabor ang hihilingin nyo? Tanong ko. Mamaya mo na malalaman before matapos ang last subject natin, sabi nila. Okay. Mama Mia, pumasok na kami ng classroom para magpatuloy sa pagkaklase.
At noong before nga matapos ang klase namin ay nag-break po kami ng 5 minutes dahil yun po talaga ang routine ng teacher namin na yun. Buntis kasi siya Mama Mia kaya ihi siya ng ihi. Kaya naman nagbe-break kami ng 5 minutes sa klase niya. Doon ay tinawag ako ng mga kaibigan ko sa labas. "Oh, ano na yung pabor na sinasabi nyo?" Tanong ko. "Karen kasi, gusto rin sana naming ilibre si Lloyd. Kaso nga lang, parang hindi siya papayag kung isa sa amin ang mag-aaya," sabi nila. "So gusto nyo ako ang mag-aya?" "Oo. Paano naman kayo nakakasiguro na papayag yun kapag ako ang nag-aya?" Tanong ko. "Well, Karen, ikaw lang yata sa klase ang hindi masyadong nagpapapansin sa kanya. Kaya tingin ko baka maisip niya na wala ka naman talagang gusto sa kanya. Isa pa, ang gusto lang naman namin, Karen, ay sabihin mo na kokopyahin mo yung notes na ikaw ang nagsulat sa board kanina. Siguro naman sapat ng dahilan yun, di ba?" Paliwanag nila sa akin. "Naku, ayoko. Ayoko nga. Isa pa, hindi ko naman gustong kausap at kasama yung Lloyd na yan, masyadong maarte," sabi ko. "Alam mo ikaw, napakainit talaga ng dugo mo kay Lloyd. Ano bang nagawa sa'yo nung tao?" Tanong nila. "Pwede bang wag nyo nang tanungin? Baka masaktan kayo sabi ko. Doon ay na-curious sila Mama Mia. Pero hindi ko sinabi na pinagtatatapon ni Lloyd ang mga pagkaing binibigay nila. Ang sabi ko na lang ay nabalitaan ko na may ibang gusto si Lloyd at nasa kabilang section. "Oh, Karen, di naman totoo yan. Sabi-sabi pa nga nasa loob ng classroom natin ang gusto niya. Kaya para mabago yung isip niya baka sakali, gusto namin siyang ilibre. Kayo na lang mag-aya sa kanya, wag niyo na lang akong isama," sabi ko. "Hindi pwede, ikaw nga yung pain namin. Sige na please." Makulit na makulit ang apat kong mga kaibigan Mama Mia kaya wala na rin akong nagawa sa huli. Pumayag na rin ako sa kagustuhan nila. Sakto naman napapasok na ako ng classroom na siyang paglabas ni Lloyd. Siguro para mag-CR din. Noong makalampas na siya sa akin ay bigla kong tinawag ang pangalan niya. Hinipon ko lahat ng ngiti ko Mama Mia para wag niyang mahalata ang inis ko sa kanya. "Lloyd!" Tawag ko. "Oh, bakit?" "Lloyd, kasi, nakapagsulat ka ba ng notes kanina, yung ako yung nagsulat sa board?" Tanong ko. "Oo, bakit?" Gusto ko sanang humiram gusto kong kumopya." "Bakit sa akin ka kukopya marami ka namang kaibigan?" Sabi niya. "Alam mo naman yung mga kaibigan ko tamad. Alam kong kulang-kulang yung mga notes nila. Pagkatapos ang papangit pa ng penmanship. Baka hindi ko pa maintindihan." Palusot ko. Pero totoo naman ang mga sinabi ko Mama Mia. Kaya babalik na sana siya para ibigay sa akin ng notes pero ang sabi ko ay mamaya na lang. "Mamaya na lang pagkatapos ng klase, pwede ba?" "Naku Karen, gagamitin ko rin yun Kailangan ko mag-aral," sabi niya. Hindi ko naman dadalhin sa bahay. Ganito na lang, aayain sana kitang maghalo-halo bilang kapalit ng pagpapakopya mo sa akin ng notes mo. Pagkatapos habang kumakain ka, magsusulat ako." "Libre mo?" Tanong niya. "Oo ba?" Pagmamayabang ko pang sabi. Mama Mia, ang nasa isip ko nga noon ay bahala na si Batman. Pagkatapos ng klase ay inaya na ako ni Lloyd na simulan na naming kumain ng halo-halo dahil gusto na raw niyang makatikim ng malamig dahil init na init raw siya sa classroom namin. Ako naman ay dinala na siya sa pinakamalapit na tindahan ng halo-halo na kung saan nandoon ang 4 ko pang mga kaibigan. Pagkakita ni Lloyd sa mga kaibigan ko ay nagulat siya, tinignan niya ako ng masama. Pero Mama Mia, hindi ko pinahalata sa kanya na alam kong nandoon ang mga kaibigan ko. "Hoy, nandito pala kayo," sabi ko. "Karen, Lloyd, dito kayo," tawag nila sa amin. Ayaw sana ni Lloyd Mama Mia at inaya niya ako sa ibang mesa pero sabi ko,
ay baka magtaka ang mga kaibigan ko kung hindi sila ang sasamahan namin. Kaya wala ring nagawa si Lloyd, Mama Mia. Ako naman ay nagpunta na lang sa isang sulok at kumopya. Habang sila ay nililibre si Lloyd at kinukulit siya kung tungkol sa mga bagay tungkol sa buhay niya. Nakangiti na lang ako, Mama Mia, habang nakikita ako na inis si Lloyd. Yan ang bagay sa kanya. Kasi napaka-OA niya. Napaka-arte. Akala mo naman kung sinong gwapo. Sabi ko noon sa sarili ko. Pagkatapos kong kumopya sa notes niya, Mama Mia, ay binigay ko na yun sa kanya. Pagkatapos ay umorder na ako ng halo-halo ko. Yung mga kaklase at mga kaibigan ko ang nagbayad. Binilisan talaga ni Lloyd ang pagkain ng kanyang halo-halo pagkatapos ay nagpaalam na siya na aalis na dahil baka mapagalitan raw siya ng kanyang mama kapag hindi siya nakauwi on time. Ewan ko ba kung bakit allergic si Lloyd sa mga kaklase kong nagkakagusto sa kanya. Ang naisip ko nga noon, Mama Mia, baka bakla siya. Yung iba kasi kapag nagugustuhan ng mga babae, di ba? Nagiging mayabang. Di ba gustong-gusto naman ang feeling na may nagkakandara pa sa kanila? Pero kakaiba tong si Lloyd. Bakit parang ayaw na ayaw niyang pinapansin siya? Kaya naman, Mama Mia, nung umalis na siya, ay tuwang-tuwa ang mga kaklase ko. Salamat, Karen, ha? Alam mo, napakagwapo talaga niya lalo na sa malapitan. Sabi nila. Naku, kayo ang babata nyo pa, puro kayo kalandian. Mag-aral nga muna kayo. Sabi ko naman. Pakunwari ka pa dyan. Bakit hindi mo ba gusto si Lloyd? Tanong nila sa akin. Ako, magkakagusto sa damuhong yun? Wag na, uy. Ayoko kaya. Isa pa, ayoko sa mga lalaking ganun. Ang feeling. Sabi ko. Mama Mia, hindi na lang nila ako kinansyawan pa. Pagkatapos ng araw na yon ay kitang-kita ko talaga ang labis na inis ni Lloyd sa akin. Halos hindi na niya ako pinapansin sa paaralan. Well, ayos lang naman sa akin yon, Mama Mia. Hindi naman siya importante. Pero hindi ko may pagkakaila na nakonsensya ako sa ginawa ko. Parang ginamit ko lang siya para malibre ako ng halo-halo nung araw na yon. Well, bahala na si Batman. Nangyari na ang nangyari. Sabi ko sa sarili ko. Natapos kami ng grade 6 na hindi ako pinapansin ni Lloyd. Mama Mia, nung high school na ay nagtaka na ako kung bakit sa public school pa rin nag-aaral si Lloyd. Doon ko nalaman na naghihirap pala talaga ang pamilya niya, lalong-lalo na nung sumama raw sa iba ang papa niya. Yung papa niya kasi ay sumama sa kabit nito. Hindi nag-iwan ng kahit na anong yaman sa kanila, kaya mag-isa silang tinataguyod ng nanay niya. Kaya napilitan ng nanay niya na ilipat sila sa public school. Yun ay ayon sa isa sa mga kaibigan ko na patay pa rin kay Lloyd. Mama Mia, nung high school na kami ay naisip ko na baka oras na at panahon na humingi ako ng tawad sa taong pinagkakautangan ko ng sama ng loob. Pero bago pa man ako makalapit kay Lloyd isang araw habang nakatalikod siya at nakikipag-usap sa iba naming mga kaibigan, ay rinig na rinig ko talaga, Mama Mia, ang mga panlalait niya sa akin mula mismo sa kanyang mga bibig. Si Karen? Sino namang magkakagusto dun? Tignan mo nga, kulot na kulot yung buhok tapos buhaghag pa. Pagkatapos tingnan mo nga yung damit niya. Gusot-gusot, akala mo hinahabol ng plancha eh. Habang nagtatawanan silang lahat. Nakita ako ng iba kong mga kaklase, Mama Mia. Kaya naman ay tinapik nila si Lloyd at itinuro nila ako sa likuran nito gamit ang kanilang mga labi. Nung nilingon ako ni Lloyd, Mama Mia, ay hindi ko napigilan na pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Bakit ba apektado ako sa mga panlalait niya sa akin? Doon ay tumakbo ako. Hindi ko siya nilingon nung tinawag niya ako. Napakasakit nun para sa akin, Mama Mia. Masakit na gano'n ang isipin sa akin ng isang tao na bagamat kinamumuhian ko
ay hindi ko naman may pagkakaila na may espesyal na damdamin akong nabubuo para sa kanya. Mama Mia, hanggang sa matapos ng first year namin na hindi pa rin kami nagkikibuan ni Lloyd. Pero nung third year kami, Mama Mia, ay meron po kaming JS prom. Alam ko po na hindi ako makakasali doon dahil wala namang perang pambili ng damit at pambayad sa fees ang mga magulang ko. Kaya ang sabi ko, Mama Mia, sa teacher ko ay hindi ako sasali. Sayang, kailangan pa namin ng isa para sa kotilyon. Alam mo naman na magaling kang sumayaw, di ba Karen? Sabi nila. Teacher, sorry talaga, hindi po ako pwede. Tsaka kung magpa-practice ako, masasayang lang din. Sigurado naman ako na hindi ako makakasali. Sabi ko. Doon, Mama Mia, ay bumuntong hininga ang teacher ko. O siya, sige Karen. Papapractice na muna kami ha. Mama Mia, aaminin ko na inggit ako sa mga kaklase ko habang sila ay nagpa-practice para sa aming JS prom. Ako naman ay nasa classroom lamang at nagbabasa ng mga notes ko. Pero wala naman doon ang isip ko. Bakit kaya unfair ang mundo? Ano kayang meron sa JS prom? Masaya kaya yun? Ang dami-dami kong tanong sa isip ko, Mama Mia, pero alam ko naman na wala ring kasagutan ng mga yon. Alam ko naman na hindi ko rin mararanasan ng JS prom. Pero Mama Mia, matapos ang 3 araw ay pinatawag ako ng teacher ko. O Karen, kasali ka na sa JS prom ha? Yung damit mo, samahan mo na lang yung mga kaibigan mo na magpasukat. Bakit po? Bakit po ako kasali? Tanong ko. Hindi kasi ako mapakali, Karen, na ikaw lang ang hindi sasali sa batch ninyo. Isa pa, ikaw ang isa sa pinakamatalino sa klase kaya kailangan nandun ka. Sayang naman kung hindi mo ma-enjoy ang moment na yon. Kaya ako nang bahala sa susuotin mo. Ako na rin ang bahala sa babayaran mo. Pagkasabi nun ng teacher ko, Mama Mia, ay bigla ko po siyang nayakap. Napakabait niya. Pambihira lang ang teacher na katulad niya. Kaya naman, na excited akong mag-practice nung araw na yon. Pero gulat na gulat ako dahil ang naging partner ko ay walang iba kundi si Lloyd. Akala ko ba 3rd year at 4th year ang magka-partner dahil JS prom yon. Pero bakit kami ni Lloyd ang magka-partner? Pero pinaliwanag ng aming teacher, Mama Mia, na kami raw kasi ang mga nahuli sa magpa-practice kaya kailangan na kami raw ang magka-partner nang sa ganun ay matulungan namin ang isa't isa na maka-catch up. Kaya naman hindi na ako nagtanong pa. Pero Mama Mia, alam mo ba? Nung unang beses na dumapo po ang kamay ko sa mga kamay ni Lloyd ay nakaramdam po ako ng bulta-bultahing kuryente na gumapang sa buo kong katawan. First time ko po yung maramdaman, Mama Mia. First time ko pong kiligin ng ganon. Parang nanghina ang tuhod ko na hindi ko malaman. Pero nagpakatatag ako. Hanggang sa nagsayaw na nga kaming dalawa. Hindi kami nakatingin sa mata ng isa't isa dahil siguro halata ang inis namin. Pero ang sabi ko ay e-enjoy ko ang araw na ito. E-enjoy ko ang JS prom. Kaya kahit si Lloyd ay hindi makakasira noon. Sayang naman ang ginastos ng teacher ko kung hindi ako mag-e-enjoy. Kaya naman Mama Mia, sa bawat practice namin ni Lloyd ay nginingitian ko na lang siya. Hanggang sumapit na po ang JS prom at kami nang ang dalawang magka-partner. Tinanong ko si Lloyd kung meron ba siyang date para sa JS prom pero ang sabi niya wala raw siyang inimbita dahil wala rin daw naman siyang gusto sa school. Napaka-arte niya pala talaga. Kaya dapat wag akong ma-offend nung sinabi niya na walang magkakagusto sa akin. Dahil siya naman ay walang nagugustuhan. Ibig sabihin lang nun, walang pumapasa sa standards niya. Kaya naman, hindi mahalaga ang standards niya sa akin. Noong gabi ng JS prom, Mama Mia, ewan ko ba? Akala ko ay nasanay na ako na magkadikit ang mga katawan namin ni Lloyd habang nagsasayaw. Akala ko ay nasanay na ako na hinahawakan niya ang kamay ko. Pero kakaiba pala ang pakiramdam, Mama Mia, kapag siya na mismo ang nakatitig sa iyong mga mata.
Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Bakit ba parang natutunaw ako sa mga titig niya? Bakit ba parang pakiramdam ko ay dinuduyan ako sa alapaap? Tunay ngang na-enjoy ko ang JS prom na yon. Pero pagkatapos noon, Mama Mia, ay hindi na po ako nilubayan ni Lloyd. Palagi na po siyang nagtatanong sa akin kung anong oras ba ako pumapasok sa klase para masabayan niya ako. Pero hindi ko siya pinapansin. Masama at masakit pa rin talaga ang loob ko sa sinabi niya noon na walang magkakagusto sa akin dahil sa itsura ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay naabutan ko na lang na may bulaklak na isang rosas sa aking desk. Mama Mia, Valentine's Day po noon. Kaya naisip ko, sino kaya ang maglalagay? Kinakansyawan pa ako ng mga kaibigan ko na baka meron na akong secret admirer. Hindi ko naman alam kung sino. Hanggang sa sunod-sunod na may naglalagay ng bulaklak sa aking upuan. Mama Mia, unti-unti rin ay naramdaman ko ang pag-iwas sa akin ng mga kaibigan ko. Unti-unti ay naramdaman ko na para bang nanlalamig ang pakikitungo nila sa akin. Akala ko nung una ay dahil lang sa masyado akong tutok sa aking pag-aaral at hindi ko na nabibigyan ng pansin ang aming barkada. Pero hindi pala, Mama Mia. May kakaiba pala silang issue sa akin. Naramdaman ko na lang yun nung pumasok ako bigla sa classroom nang may event sa labas. Naabutan ko silang apat na nag-uusap. Pero nung pumasok ako ay bigla silang tumahimik. Ganun naman talaga, Mama Mia, kapag ikaw ang pinag-uusapan, hindi ba? Biglang tatahimik yung mga tao sa paligid. Pero nagpanggap ako na walang ibang nararamdaman. Uy, nandito pala kayo. Anong ganap? Anong chika? Tanong ko. Ngumiti sila sa akin pero halatang halata ko, Mama Mia, na napipilitan lang naman ang mga ngiti na yon. Wala. May tinatanong lang. Sige labas muna kami. Manonood muna kami ng program. Doon, Mama Mia, ay naramdaman ko na talaga ang kakaiba nilang pakikitungo sa akin. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ay mas pinaramdam nila sa akin na hindi na ako kasali sa grupo nila. Bakit ganito? Bakit nasasaktan ako? Mama Mia, pilit ko pong binabaliwala ang lahat ng nararamdaman at napapansin ko. Hanggang sa isang araw ay narinig ko na lang na pinag-uusapan na pala ako ng buong klase kahit na ng buong campus. Malandi raw ako. Marami raw akong lalaki. Kung kani-kanino raw ako nagpapalibre. Mga bagay na pawang wala namang katotohanan, Mama Mia. Ang totoo niyan ay wala nga akong kaibigang lalaki. Hindi ko alam kung papaano nila nagagawang magchismis ng ganon. Hanggang sa sinabi ng isa sa mga kaklase ko kung paano ko raw nagawang landiin si Lloyd. Ano? At sinong may sabi sa inyo na nilandi ko si Lloyd? For your information, hindi ko naman ginawa yun. Hindi nga kami magkaibigan ni Lloyd eh. Pero kahit anong paliwanag ko, Mama Mia, ay wala pong nakikinig sa akin. Lahat sila ay kakaiba na ang tingin sa akin. Alam mo ba yung pakiramdam, Mama Mia, na pumapasok ka ng klase pero alam mo ikaw lang ang pinagtitinginan at pinag-uusapan ng mga tao sa paligid mo? Napakahirap. Gustong gusto ko na noong tumigil sa aking pag-aaral. Pero alam kong hindi maaari. Paano na lang ang pinapangarap kong scholarship? Paano na lang ang pinapangarap kong makatapos ng pag-aaral nang sa ganon ay maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya? Mama Mia, tiniis ko ang lahat ng pangungutya at panlalait sa akin ng mga kaklase ko. Hindi ako kumibo dahil kahit ang totoo ay sakit na ako. Hanggang sa graduate na nga kami. Nagkaroon ulit ng ball. This time ay graduation ball naman. Mama Mia, sa unang pagkakataon ay pinasali po ako ng mga magulang ko dahil yun daw ang gusto ng tita ko na siyang magpapaaral sa akin sa college. Ayoko sanang sumali doon dahil wala naman akong kaibigan pero pinilit nila ako.
At nung makapasok na nga ako sa venue ay sinalubong ako ni Lloyd. Pinagtitinginan kami ng lahat ng tao. Sabi ko noon sa sarili ko ay wala na akong pakialam pa kung ano ang sasabihin nila. Wala na akong pakialam pa kung sasabihin man nilang malandi ako. Well, total tapos na rin naman ako. Tapos na rin ako sa school na yon at hindi na ako babalik pa. Kaya pininindigan ko na lang ang sinasabi nilang malandi ako. Isinayaw ko si Lloyd sa buong araw. Buong gabi kaming nagsayaw noon, Mama Mia. Hanggang sa may ibinigay sa amin na inumin ng isa naming kaklase. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay iinom ako dahil last lang naman to. First and last. Pero yun pala ang isang bagay, Mama Mia, na dapat ay hindi ko ginawa. Dahil sa nainom ko, Mama Mia, akala ko ay juice lang yun at kung meron mang alkohol ay konti lang. Pero hindi pala. Punch pala ang tawag sa ininom ko. At malakas pala ang alkohol na nandoon, Mama Mia. Tinamaan ako ng alkohol na nainom ko. Tinamaan ako ng alak. Hindi ko alam pero parang pinanindigan ko nga ang pagiging malandi at clingy ko nung gabing yun. Lagi akong nakahawak kay Lloyd. Oo, Mama Mia, kitang-kita at alam na alam ko pa rin ang reaksyon ng mga tao sa paligid ko, lalong-lalo na yung mga babae. Pero ewan ko ba, hindi ko na nakontrol ang sarili ko noon sa mga pinaggagawa ko. Hindi ko na naisip, Mama Mia, na talaga namang magiging tampulan ako ng chismis pagkatapos nun. Pero hindi lang pala yun ang nangyari. Dahil matapos ang sayawan, Mama Mia, ay nagpresenta si Lloyd na ihatid na ako sa bahay namin. Pero hindi naman kami tumuloy sa bahay namin. Dinala niya ako sa isang resort, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano niya ako dinala noon. Ako ba ang nag-aya? Hindi ko rin alam kung sino ang unang humalik. Sino ang unang humawak ng katawan? Ako ba? Ewan. Parang ako pero hindi ko na maaalala. Mama Mia, sa isang beach resort po ay sinuko ko ang pagkababae ko kay Lloyd. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Siguro dahil sa espiritu ng alak. Mama Mia, kahit wala akong alam noon sa pakikipagtalik, ewan ko ba parang master na master ko yun. Parang pinanindigan ko na talaga ang sinabi ng iba na malandi ako. Binigay ko talaga ang sarili ko kay Lloyd. Naaalala ko pa, Mama Mia, na may pagkakataon pa noon na ako ang nasa ibabaw niya. Kaya alam na alam ko na walang pilitang nangyari. Hindi niya ako pinilit dahil ako mismo ang gumagalaw. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay nakatulog kaming dalawa. Nagising ako na masakit ang ulo ko pero tulog na tulog pa rin si Lloyd sa tabi ko. Kaya naman, Mama Mia, agad akong bumangon at nagbihis. Agad akong umuwi ng bahay namin. Gulat na gulat pa ang papa ko dahil madaling araw na nun. O Karen, kakauwi mo pa lang ba? Tanong niya. Opo papa nagkasarapan ng kwentuhan. Sabi ko, sabay pasok agad sa loob ng kwarto at nagbihis. Habang nasa banyo ako at naliligo, Mama Mia, doon ay binuhos ko lahat ng luha na meron ako. Paano ko nagawa yun? Paano kung mabuntis ako? Paano? Kung magbunga ang isang pagkakamali na yun, paano na lang ang kinabukasan ko? Mama Mia, pagkatapos kong maligo, ay pinahiran ko ang luha sa aking mga mata. Gising na ang mga magulang ko at nag-aahin na ng pagkain ng mama ko. Samantalang ang papa ko naman ay nagre-ready na para pumuntang bukid. Doon ay kumuha ko ng tiyempo para kausapin sila. Nay, tay, pwede po ba na pumunta na ako sa bahay kay Nina Tita? Gusto ko sanang masanay muna sa Maynila bago ako bumalik dito Bago man lang magsimula yung klase. Tanong ko. Ang plano kasi, Mama Mia, ay sa Maynila po ako mag-aaral dahil papag-aralin ako ng isa kong tita at meron naman akong scholarship doon kaya hindi siya masyadong mabibigatan. Kinumbinsi rin kasi ng tita ko ang mga magulang ko, Mama Mia, na mas magiging maganda ang trabahong makukuha ko
kapag nakapasok ako sa isang pribadong paaralan sa Maynila. Buti na lang at nakumbinsi ng tita ko ang mga magulang ko. Agad-agad, pupunta ka na doon? Paano yung mga requirements mo sa school? Nay, pwede bang ikaw na lang yung kumuha? Gusto ko na kasing masanay sa Maynila eh. Para nang sa ganun, pag nagsimula na ang klase, hindi ako mawala doon. Diba ang sabi nila ang laki-laki raw ng Maynila at ang laki-laki ng mga building? Baka kung mapano ako kapag tsaka pa lang ako mag-aaral. Nakumbinsi ko naman ang mga magulang ko, Mama Mia. Ang totoo ay ginawa ko yun para makaalis ako doon sa lugar namin. Ayokong makita muna si Lloyd. Ayokong makita ang pagmumukha niya at ayokong sabihin niya sa lahat na tunay nang may nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, buti na lang at pumayag naman ang tita ko na maaga akong pumunta sa bahay nila. Pero nangyari nga ang kinatatakutan ko, Mama Mia. Nangyari nga ang takot ko noon. Ang takot ko na baka magbunga ang nangyari sa amin ni Lloyd. Oo, Mama Mia. Bago pa lang magsimula ang klase ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko. Hindi na po ako dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Nahihilo na rin ako lalo na tuwing umaga o gabi. Hindi na rin ako nagkakaroon ng gana sa pagkain at ang gusto ko na lang ay matulog ng matulog. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na mga sintomas na pala yun na buntis na ako. Ang akala ko lang ay normal lang yon dahil naninibago ako sa lugar kung nasaan ako. Akala ko kaya hindi ako dinatnan ng buwanan kong dalaw ay dahil na-stress ako sa bagong lugar. Akala ko kaya nahihilo ako dahil sa init araw-araw kapag umaalis at lumalabas ako at kinakabisado ang Maynila. Pero hindi pala, Mama Mia. Dahil isang araw ay napansin ng tita ko ang labis na pumumutla ng aking mukha. Anong nangyari sa'yo, Karen? Bakit ang putla-putla mo? Pagkasabi niya yun ay binuksan niya ang kalan at nagisa siya ng bawang at sibuyas. Mama Mia, hindi ko po nagustuhan ang amoy na yun at parang bumaliktad ang sikmura ko. Agad-agad akong tumakbo sa lababo at doon ay nagsuka. Karen? Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Tanong ng tita ko. Doon, Mama Mia, ay bigla kong naalala ang mga nangyari sa aming dalawa ni Lloyd. Mama Mia, bigla akong humagulgol ng iyak. Nilapitan ako ng tita ko at niyakap. Sabi niya magpapacheck up raw kami sa doktor. At nung nagpa-check up nga kami, Mama Mia, ay positibo nga. Buntis nga ako. Isang beses lang may nangyari sa amin ni Lloyd pero agad niya akong nabuntis. Ganun pala yun, Mama Mia. Hindi pala kailangan na maraming beses kayong magtalik para mabuntis. Kami ni Lloyd, isang beses lang eh. Tinanong ako ng tita ko kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Pero hindi talaga ako umamin. Ang sabi ko ay some random guy lang na nakilala ko sa grad ball namin na date ng isa kong kaklase. Doon ay nagalit siya sa akin. Paano na lang daw ang magiging kinabukasan ko? Tinawagan niya ang mga magulang ko at pinapunta sa Maynila. Nung malaman ng mga magulang ko ang nangyari, ay halos po mahimatay ang nanay ko at halos atakihin naman sa puso ang tatay ko. Ang akala daw nila ay magtitino ako. Ang akala daw nila ako ang pinakamatino sa aming magkakapatid. Dahil yung mga kuya ko, Mama Mia, ay naging bulakbol sa kanilang pag-aaral. Akala nila sa akin sila magkakaroon ng isang professional na anak. Iyak nang iyak ako noon at humihingi ng tawad sa aking mga magulang. Pagkatapos naming mag-iyakan ay nagdesisyon ng mga magulang ko na doon na muna ako sa bahay ng tita ko nang sa ganon ay hindi ako pagtampulan ng chismis sa lugar namin. Humayag naman ang tita ko, Mama Mia. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay nakapanganak ako. Mama Mia, hindi ko na rin hinagilap pa si Lloyd at hindi ko na rin sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko na rin sinabi sa mga magulang ko ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ko. Pinanindigan ko ang sinabi kong hindi ko kilala ang ama ng anak ko.
Nabalitaan ko kasi mula sa isa kong kaibigan, Mama Mia, na si Lloyd po ay hindi na nag-aral sa lugar namin. Sa Mindanao daw ito nag-aaral kung nasaan ang papa nito dahil ang papa na nito ang nagpapaaral sa kanya. Kaya naisip ko noon na baka wala na talagang chance na magkita pa kaming muli ni Lloyd. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at nagdesisyon ang tita ko na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Sayang daw kasi ang taglay kong talino. Masayang masaya ako, Mama Mia, dahil pinanghihinayangan ng tita ko ang aking angking talino at pinag-aral niya ako. Nagpursigi talaga ako, Mama Mia. Maraming mga nagpapalipad hangin sa akin habang nag-aaral ako pero nag-focus ako sa aking pag-aaral. Karamihan kasi sa kanila ay mas bata sa akin ng 2 taon. Ayoko naman ng mas bata sa akin. Gusto ko yung kaidaran ko lang o di kaya yung mas matanda sa akin nang sa ganon ay may mas alam sa buhay. Pero ang naisip ko noon, Mama Mia, wag na muna akong magbo-boyfriend. Magpo-focus na lang muna ako sa pag-aaral ko para maiahon ko ang pamilya ko sa hirap at para masuportahan ko ng mabuti ang anak ko. Habang nag-aaral ako, Mama Mia, ang tita ko naman ang siyang nag-aalaga sa anak ko. Hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako sa kursong education. Mama Mia, hindi naman ako agad nakapag-board exam, kaya ang ginawa ko na lang ay nag-teach sa isang pribadong maliit na paaralan na malapit lang sa bahay ng tita ko. Masaya ako dahil agad akong natanggap sa trabaho doon. Pagkatapos kong ang matanggap, Mama Mia, ay naisip ko noon na siguro nga ay ito na ang magiging bago kong buhay. Hanggang sa makilala ko ang uncle ng isa sa mga mag-aaral ko, Mama Mia. Itago natin siya sa pangalang Mark. Si Mark ay masugid na nanligaw sa akin. Sabi niya ay gustong-gusto niya raw talaga ako. Pero ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay hindi kami pupwedeng dalawa. Meron kasi akong anak na sa pagkadalaga. Sabi niya ay tanggap niya raw ang anak ko. Sabi niya, siya raw ang magiging papa ng anak ko. Naging masugid si Mark sa kanyang panliligaw. Lumipas ang halos 6 na buwan ay nanliligaw pa rin siya sa akin kahit panay ang pambabasted ko sa kanya. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, na siguro nga ay seryoso talaga si Mark sa akin. Naisip ko na pagbigyan ng kanyang panliligaw. Oo, Mama Mia. Matapos ang halos 7 buwan na panliligaw ni Mark ay sinagot ko na rin siya. Naging masaya naman ako sa kanya. Oo, hindi masyadong in love ako sa kanya pero naisip ko noon, mas mabuti siguro na mas in love sa'yo yung lalaki. Yun kasi ang advice nila, hindi ba? Nakikita ako naman na minamahal ni Mark ang anak ko. Kaya naiisip ko na hindi ako nagkamali ng desisyon ko, Mama Mia. Isang araw ay nagtanong sa akin si Mark kung handa na raw ba akong magpakasal sa kanya. Sabi ko ay hindi pa. Sabi ko, gusto ko pang mag-take ng board exam, pagkatapos ay gusto ko pang magturo sa isang public school. Meron pa akong mga bagay na gustong ibigay sa mga magulang ko bago ako mag-asawa. Sabi niya, Mama Mia, ay naiintindihan naman daw niya ako. Pero sana raw ay consider ko na pwede ko namang tuparin ang mga pangarap ko nang mag-asawa na kaming dalawa. Pero ewan ko ba, bakit hindi ko magawa-gawang pumayag sa alok na pagpapakasal ni Mark sa akin? Hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang dahilan. Mama Mia, bigla akong tinawagan ni Mark. Ang sabi niya ay magdi-dinner date daw kami at may ipakikilala siya sa aking kaibigan. Brother niya raw nung nag-aaral pa sila nung college. Ang sabi ko sa sarili ko ay baka ito ang sinasabi niyang magiging best man sana namin kung pumayag lang akong magpakasal. Kaya naman pagkatapos ng klase ay pumunta agad ako sa sinabing location ni Mark kung saan ang date naming dalawa. Nakita ako doon ang boyfriend ko na nakaharap sa may pintuan kaya kitang-kita niya ang pagpasok ko. Kita ko rin ang isang lalaking nakatalikod sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia, parang bigla na lang akong kinabahan nung makita ko ang likuran ng lalaki. Para bang pamilyar siya sa akin.
Mama Mia, nung nakita ako ni Mark ay tumayo siya para salubungin ako. Tumayo rin ang lalaking kaharap niya at nilingon ako. Doon Mama Mia ay parang naipako ako sa pinaglalakaran ko dahil kilalang kilala ko ang lalaking lumingon. Walang iba kundi si Lloyd. Pagkakita ni Lloyd sa akin ay gulat na gulat din siya. Karen? Tanong niya. Lloyd? Teka, magkakilala kayong dalawa? Sabi ni Mark. Bigla kaming na-awkward sa isa't isa Mama Mia. Kaya naman ipinakilala kaming muli ni Mark sa isa't isa. Bro, ito nga pala ang girlfriend ko, si Karen. Karen, ito naman yung bro ko, si Lloyd. Magkaklase po kami nung elementary. Sabi ko. Talaga? Naku, napakaliit naman talaga ng mundo. Sabi niya na tuwang-tuwa pa Mama Mia. Kung malalaman niya lang na ang ama ng anak ko ay ang bro niya, ewan ko na lang talaga kung matutuwa pa siya. Nagpanggap talaga akong okay lang nung gabing yun Mama Mia. Kahit ang totoo ay uwing-uwi na ako dahil hindi ako komportable sa mga titig ni Lloyd sa akin, lalo na kapag hindi nakatingin sa akin si Mark. At nung nag-CR nga si Mark, Mama Mia ay nakakuha ng pagkakataon si Lloyd para kausapin ako. Tinanong niya ako kung bakit bigla akong nawala. Sabi ko dahil biglaan ang papunta sa akin ng tita ko sa Maynila. Tinanong niya ako Mama Mia kung ayos lang ba ako. Ang sabi ko ayos lang. Tinanong niya ako kung nagsisi ba ako na may nangyari sa aming dalawa. Pero sabi ko sa kanya ay kalimutan na namin ang lahat ng yun at nasa past ng mga yun. Doon naman ay parang huminga siya ng maluwag. Sinabi na lang niya na wag ko raw gawin sa kaibigan niya ang ginawa kong panggo-ghosting sa kanya dati. Ngumiti na lang ako. Hindi na lang ako pumatol dahil baka kung ano pa ang masabi ko. Mama Mia, hanggang sa umuwi na kami nung gabing yun. Pagkatingin ko sa cellphone ko ay may nag-notify na isang friend request sa Facebook. Kitang-kita ko na si Lloyd yon pero hindi ko inaccept. Iiwasan ko na siya. Kapag magkasama silang dalawa ni Mark ay hindi ako sasama. Pero Mama Mia, hindi naman nangyari yon. Dahil matapos lang ang 2 linggo ay biglang sumulpot si Lloyd sa bahay ng tita ko kasama si Mark. Ang sabi ni Mark ay ipapakilala niya raw ang anak ko kay Lloyd dahil nare-remind raw siya kay Lloyd sa tuwing nakikita niya ang anak ko. Bigla akong kinabahan noon. At nung makita nga ni Lloyd ang anak ko Mama Mia ay para siyang nakakita ng multo. Habang nasa kusina ako at nagpe-prepare ng merienda ay bigla akong nilapitan ni Lloyd. Anak ko ba siya, Karen? Tanong niya. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Anak ko siya. Karen, yung edad niya. Kapag nagbunga ang nangyari sa atin noon ay kasing edad na rin niya ang anak natin. Isa pa Karen, yung mukha niya. Ganyan-ganyan ang mukha ko nung baby pa ako. Teka ha. Kinuha niya ang cellphone niya Mama Mia at pinakita niya sa akin ang mukha nga niya nung siya ay 6 years old pa lamang. Tama nga. Magkamukha sila kahit na babae ang anak ko. Mama Mia, doon ay hindi na ako nakapagsinungaling pa kay Lloyd. Habang sinasabi ko yun sa kanya ay hindi ko napigilang umiyak. Hindi ko alam na nasa likuran pala namin si Mark at nakikinig sa aming usapan. Pagkatapos kong umiyak, Mama Mia, ay biglang sumulpot si Mark sa likod. So bro, siya pala yung babaeng kinukwento mo sa akin dati? Siya pala yung babaeng nang iwan sa'yo sa ere? Siya pala yung babaeng matapos may mangyari sa inyo ay hindi na nagpakita pa? Pagkasabi nun ni Mark na may malungkot na boses Mama Mia ay nasaktan ako para sa kanya. Humingi ako ng tawad kay Mark dahil hindi ko agad nasabi sa kanya ang totoo. Pero sadyang napakabait ni Mark, Mama Mia.
Sabi niya, ramdam naman daw talaga niya na parang hindi buo ang pagmamahal ko sa kanya. Ramdam naman daw talaga niya na parang may kulang lagi sa kanya. Kaya pala pakiramdam ko, Karen, ay kulang na kulang ako para sa'yo. Kasi hindi pala talaga ako ang hinahanap mo. Karen, pinapalaya na kita. Pagkasabi niyang yon sa akin, Mama Mia, ay umalis na lang siya sa kusina at nagtuloy-tuloy na sa pag-alis sa bahay namin. Habang si Lloyd naman ay niyakap ako. Wala nang sali-salita pang namagitan sa aming dalawa. Bigla na lang kaming naghalikan at bigla na lang na naging kami nang wala ng ligawan. Mama Mia, sa ngayon po ay mag-iisang taon na ang kasal naming dalawa ni Lloyd. Masaya na kami na bumubuo ng sarili naming pamilya. Naisip ko nga noon, Mama Mia, kaya pala hindi ako pumapayag na magpakasal noon kay Mark ay dahil may iba palang hinihintay ang puso ko. Ewan ko ba, pero masasabi kong tadhana ang gumawa ng paraan para sa aming dalawa ni Lloyd. Siguro tama nga ang sinasabi ng iba na kapag para sa'yo, para sa'yo. Abutin man ng ilang taon na hindi kayo magkita at ilang milya na pagitan ng distansya ninyong dalawa. Kapag kayo ang itinadhana, kayo pa rin talaga ang magkakatuluyan sa huli. Hindi ko alam kung totoo sa lahat ng tao. Pero para sa akin, ako ang nagpapakatotoo, Mama Mia, na tunay ngang tadhana ang nagdikta sa love story naming dalawa ng asawa kong si Lloyd. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento kong ito. Lubos na nagpapasalamat, Karen. Napaka-sweet naman ang storya ng buhay ni Karen. Dumaan siya sa unos, dumaan siya sa pagsubok, nagalit ang pamilya niya sa kanya. Pero in the end, it all worked out. Yun sana ang tatandaan natin lagi. Gaano man kasalimuot ang buhay natin ngayon, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan ngayon, darating at darating ang panahon na masasabi mong, kaya pala nangyari ang lahat ng yon. Dahil ito pala ang plano ng Diyos. Ito pala ang tinadhana ng Diyos para sa akin. Kaya kahit anong hirap na pinagdadaanan mo ngayon, lumaban ka lang, kumapit ka lang. Para saan ba't mahahanap mo rin ang iyong tadhana? Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi sa atin ni Karen. Kung meron po kayong sariling kwento na nais ring ibahagi dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button, click the notification bell para lagi ka ring updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po ay nagpapasalamat ako ng lubos-lubos mula sa kaibuturan ng aking puso sa labis niyo pong suporta araw-araw. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.